na may konting bagay pa akong hinahanap o iniintay. Alam mo yung ganun? Oo naman, naiintindihan ko naman yun. Sana, bukas o sa susunod na linggo, o di kaya sa susunod na buwan, mahanap mo na yun sa akin. Aba, malay natin, di ba? Baka bukas nga eh. Alam mo, salamat sa pag-intindi mo sa akin ha. Ayoko lang kasing magkamali. Ayokong magmadali. Sus, wala yun. Mahal kita eh. Willing ako maghintay. At hindi ako mapapagod na patunayan sa'yo na karapat-dapat din ako mahalin. Na magiging masaya ka rin sa akin. Mayora Iska Morena, wala akong masabi sa lawak ng pag-intindi sa akin ni Miguel. Pati na rin sa tiyaga niya sa akin sa panliligaw. At halos mag-iisang taon na rin siyang naniligaw sa akin, pero wala pa rin siyang pinagbago. Malambing at gentleman pa rin. Siguro, Mayora, nagtataka kayo kung bakit hanggang sa mga oras na yon, hindi ko pa rin sinasagot si Miguel. Ang totoo kasi niyan, naghahanap lang talaga ako ng tamang oras. Tamang pagkakataon. Dahil naniniwala ko na ang totoong pag-ibig marunong maghintay. Nasaan na ba yung bago kong biniling lipstick? Gusto kong subukan eh. Ah, nandito lang pala. Ayan, masubukan nga. Mas maganda siya ngayon kaysa kanina. Oy, nag-shopping gallery ka ha? Anong meron? Stress ka rin ba? Hindi naman. Actually, kabaliktaran. May date kasi kami sa susunod na Sabado, kaya ngayon pala nag-aanda na ako. Naliligaw pa rin pala si Miguel? Oo naman. Bakit? Hindi ko na kasi masyadong nakikitang pupunta rito sa bahay. Hindi ko na rin siya napapansin na lumalabas kayo kasama siya, di ba? Akala ko, hindi na siya naliligaw sa iyo. Alam mo, chismosa ka. Naging busy lang talaga siya sa trabaho kaya hindi na kami madalas nagkasama. Pero naniligaw pa rin siya sa akin kasi hindi ko pa naman siya binabasted. Sandali lang ha. Di ba halos isang taon na siyang naliligaw sa iyo? Oo. Hindi mo ba siya sasagutin? Sobrang tagal na nun, ha, girl? Isang taon na paliligaw, ha? Syempre, sinisigurado ko lang na talagang seryoso siya sa nararamdaman niya para sa akin. Ayokong basta-bastang pumasok sa isang relasyon na hindi ko pa lubos nakikilala ang magiging boyfriend ko. Pero, parang ang OA naman kasi. Pinatagal mo pa talaga. Isang taon? Paano kung napagod yung tao? Ay, ako naniniwala kong hindi. Dahil hanggang ngayon, nag-e-effort pa rin si Miguel sa akin. Kaya nga, napatunayan ko na sa sarili ko na mahal niya talaga ako. So, sasagutin mo na siya. Ewan, siguro, baka. Hindi mo naman siguro pinapasa yung tao sa wala, no? Uy, hindi kahit kailan hindi ko ginawa yun, no? At isa pa, bawal na bang magpaligaw ngayon ng matagal? Pabilisan na ba yung panahon natin? Hindi naman, di ba? Hindi naman, pero kung ako yung lalaki at ganito yung ginagawa mo, nako, mag-isip-isip na talaga ako. Buti na lang bakla ka. Aray. Kasi ako, naniniwala akong hindi ganyan si Miguel. Pinaparamdam ko naman sa kanya na may pag-asa siya sa akin. Na may nararamdaman na rin ako para sa kanya. Sadyang naghihintay lang ako ng tamang panahon na tuloy yung buksan ang puso ko sa kanya. Hindi naman siguro kalabisan yun, no? Mayora Iska Morena, aaminin ko na may nararamdaman na rin ako para kay Miguel. Ay mali. Mahal ko na pala siya, Mayora. Tulad ng sasabi ko kanina, gusto ko, kapag sinagot ko na siya, yun ang perfect time. Para perfect din sa pakiramdam. Pero syempre, nakaramdam na rin ako ng pagkainip ng mga panahon na yun. Na-realize ko na parang masyado na yata akong nagiging pakipot pagdating kay Miguel. Ilang beses ko na rin namang napatunayan ang pagiging totoo at mapagmahal niya sa akin.
nakita ko na wala siyang ibang minahal na babae, kundi ako lang. Kaya naman isang umaga, gumising ako na magaan ang pakiramdam. Napuno ako ng sabikatuwa dahil ang araw na yon ay ang araw kung kailan bubuksan ko na ng tuluyan ang aking puso para kay Miguel. Ang sarap talaga ng pagkain dito. Buti na lang bumalik tayo. Oo nga pala, bakit hindi mo sinasagot yung mga tawag ko nung nakaraan? Medyo busy lang. Nag-outing kasi kaming buong pamilya kaya hindi ko nasasagot ang tawag mo. Kaya naman pala. Okay ka lang ba, Miguel? Pansin ko kasi parang kanina ka patahimik eh. Ayos lang ako. May pupuntahan pa tayo mamaya. Para kasing gusto ko na umuwi. Sige. Umuwi na tayo pagtapos natin kumain. Sure ka bang ayos ka lang? Oo, ayos lang talaga ako. Huwag mo na lang akong pansinin. Medyo pagod lang ako sa trabaho. Sa bagay. Medyo nakaka-stress na nga sa office ngayon eh. Ganyan din talaga ako minsan. Wala sa mood makipag-usap. Oo nga pala. Di ba may sasabihin ka dapat sa akin? Ha? Sinat mo ako kanina. Ang sabi mo, mag-dinner tayo kasi may importante kang sasabihin. Ay! Oo pala. Ano ba yan? Makakalimutin na talaga ako, sorry. Anyway, parang bad timing yata kung ngayon ko sasabihin yun eh. Wala ka kasi yata sa mood eh. Di, ayos lang. May sasabihin din naman na kasi ako sa iyo eh. Kaya ito, pumayag din ako lumabas tayo. Pero sige, ikaw muna. Ladies first. Sige na nga. Since ganyan ang mood mo ngayon, baka mabago nito ang pakiramdam mo. Well, sana lang maging masaya ka. Ano ba yun? Wait lang ha. Hihinga lang ako ng malalim. Ayan. Ganito. Kasi, yung Miguel, sa loob ng isang taon na nakilala kita, na nanligaw ka, pinatinahin mo sa akin na, ayun, mabuti ka talagang tao. Nasabi nga ni Yan, baka ikaw na raw yung Mr. Right ko eh. Pasensya ka na, ang corny no, pero habang tumatagal, unti-unti ko nang nakikita na tama nga siya. Baka ikaw na nga yun, yung lalaking mamahalin at magmamahal sa akin ng totoo, na talagang pinapatunayan mo sa akin. Tapos, Gusto ko lang kasing malaman mo na okay na. anong okay na? Ano ba? Sinasagot na kita. Pwede na. I mean, simula ngayon, girlfriend mo na ako. Veronica, may sasabihin sana ako sa'yo. Sige, ano yun? Titigil na ako sa panliligaw sa'yo. I'm sorry. Ha? Teka nga. Pwedeng pakiulit? Titigil na ako sa panliligaw ko sa'yo. I'm sorry. Pero bakit? Anong nangyayari? Akala ko ba okay tayo? Ito na nga, sinasagot na kita, tapos yan lang yung sasabihin mo sa akin? Ewan ko eh. Napagod na ako sa kakaintay sa'yo. Tapos nagising na lang ako na wala na. Hindi na pala kita mahal. Alam mo, sana binabangungot ka na lang para hindi ka na magising. Veronica! Sandali lang! Veronica! Hintayin mo ako! Uy, Veronica! Ano ba? Bitawan mo nga ako. Ang galing mo ring magpaasa, ha? Ako?
Nagpasa? Bakit? Sino bang nagpahintay ng halos 1 taon? Di ba ikaw naman? Pero sinabi mo na kaya mo mag-intay kasi mahal mo ko. O ano? Nasaan na yung mga sinabi mo noon, ha? Parang bulang biglang nawala. I'm sorry. Hindi ko naman alam na darating pala ako sa puntong mapapagod na eh. I mean, 1 taon kong nilanang oras ko sa'yo. Siguro naman maintindihan mo ako kung bakit ako nagkakaganito, Veronica. Pero mahal na kita eh. Sinasagot na nga kita, di ba? Baka naman mali ang nararamdaman mo. Baka nagsawa ka lang saglit tapos bukas, kapag nagising ka ulit, mahal mo na ulit ako. Pwede naman yun eh. Wala na talaga, Veronica. Hindi ko sinadyang saktan ka. Napagod lang talaga ako sa kakahintay sa'yo. I'm sorry. Mayora Iska Morena, daig ko pa ang hiniwalayan sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Hindi yun ang inasahan ko mangyayari sa araw na yun. Akala ko, doon na mag-uumpisa ang kwento namin ni Miguel. Pero nagkamali ako. Doon din pala magtatapos ang lahat. Natapos kahit wala pa namang nasisimulan. Sakit, di ba? Ang dami kong pagsisisi. Ang dami kong panghihinayang. Sabi ko, sana pala, hindi na ako masyadong nagpakipot. Sana pala, totoo na lang ako. Dahil kung gano'n ang ginawa ko, di sana, hindi ganito kalurog ang aking puso. Nagsisisi na kung kailan handa na ako, pagod na pala siyang mag-antay sa akin. Mayora Iska Morena, nag-move on ako kahit hindi naman naging kami ni Miguel. Kailangan kong kalimutan ang nararamdaman ko para sa kanya para hindi ako manatili sa nakaraan at mamuhay sa panghihinayang. Mabilis lumipas ang 1 taon at sa wakas, masasabi kong okay na ako. Sa ngayon, nakakatawa na ulit. Nawala na ang lahat ng negative emotions ko simula nang magtapos ang kwento namin ni Miguel. Kaya sabi ko noon, sige,
magpapahinga muna ako sa pag-ibig. Sarili ko na lang muna ang mamahalin ko para kung sakaling may bagong dumating, makikita ng taong yun na alam ko na ang halaga ko. Mayor at mga idol, matagal-tagal ding natahimik ang aking buhay. Masaya kahit mag-isa dahil kasama ko naman ang aking mga kaibigan. Hanggang sa nakilala ko si Darren. Matagal na siyang nagpapahaging sa akin, Mayora. Noong una, hindi ko masyadong pinapansin dahil akala ko feeling close lang talaga siya sa iba. Pero hindi nagtagal. Napansin ko na parang sa akin lang siya panay ang lapit. Hanggang isang araw, umamin siya ng nararamdaman niya sa akin. Sarap talaga ng kape nila dito. Oh, sigurado ka bang iyan ang gusto mo? Pwede naman tayong mag-order ng dessert. Ano bang gusto mo? Hindi. Okay na ako dito. Salamat nga pala. Mayag kang sumama sa akin ngayon. Anong pumayag? May choice ba ako? Bigla mo na lang kung hinila para pumunta dito. Pasensya na. Ito naman kasi, ayaw pa akong pagbigyan ng date. Kaya heto ang naisip ko. Sana lang next time kung kikidnapin mo ko, pwede sa restaurant at hindi sa coffee shop. Sabi ko naman sa'yo, pwede mag-order. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Bakit pa ang tari-tari mo sa akin? Kasi wag kang feeling special. Mataray ako sa lahat. Huwag ka nang mataray. Nakakapangit yan. Sige ka, ikaw din. Pero alam mo, sa bagay, kahit namang anong maging itsura mo, mahal pa rin kita. Wow! Uminom ka nga ulit ng kape para kilabutan ka dyan sa mga sinasabi mo. Anong mahal-mahal ka dyan? Hindi mo ako mahal, no? Ano mo na nalalaman, Aber? Alam mo ba kung ano ang laman ng puso ko? Bakit? Bakit ka nagtatanong? Siyempre alam mo yun. Ikaw lang naman laman ito eh. Ewan ko sa'yo, ang dami mong alam. Talaga? Marami akong alam na paraan para patunayan sa'yo na seryoso ako sa nararamdaman ko. Pero eto, promise, walang halong biro. Mahal talaga kita, Veronica. Gusto ko lang manligo sa'yo. Paano kung sabihin ko sa'yo wala kang pag-asa? Anong gagawin mo? Hindi ako susuko. Kahit ano pang gawin mo, hindi din ako maniniwala na ayaw mo sa akin. Basta magtibala ka lang talaga sa akin. Sus! Narinig ko na yan. Ganyan naman kayong mga lalaki eh. Hanggang sa salita lang kayo magaling. Pero sa bandang huli, ni isa sa mga sinabi nyo, wala kayong napanindigan. Kaya pwede ba? Huwag ako. Sinaktan ka niya siguro ng sobra, no? Kaya ganyan yung tingin mo sa aming mga lalaki. Pero alam mo, huwag kang mag-alala, Veronica. Bigyan mo na ako ng chance. Siguraduhin kong magbago yung tingin mo sa amin. Talaga? Gawa muna bago salita. Sige, challenge yan ha. Basta patutunayan ko sa'yo na iba ako doon sa mga lalaking nanakit sa'yo. Na mahal talaga kita at paninindigan ko yun. Mayores ka, Morena, malakas ang loob at hindi marunong mambola si Darren. Kung ano ang nasa isip at puso niya, yun ang sasabihin niya. At kahit anong pagsusungit ang ginawa ko sa kanya, hindi siya sumuko sa panliligaw sa akin. Kaya naman, pagkalipas ng ilang buwan, sinagot ko na rin siya. Naging malambing at mapagmahal na boyfriend si Darren sa akin. At kahit bago pa lang kami magkarelasyon, pakiramdam ko, matagal na kami. Dahil sobrang magkasundo kami sa lahat ng bagay. Pero alam ko na hindi ganun kadali ang mundo ng pag-ibig. May mga pagkakataon na susubukin ang panahon ng pagmamahal at pagtitiwala mo. Pagkalipas kasi ng ilang buwan, unti-unti kong napapansin na para bang nanlalamig na sa akin si Darren. Hindi naman ako inosente para hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin noon.
Sadyang ayoko lang tanggapin ang mga bagay na tumatakbo sa aking isipan. Ano ba yan? Nakakainis na. Wala pa rin siyang chat. Ano bang meron? At kanina ka pa hindi mapakali. Sino ba hinihintay mong ka-chat o tumawag? Sino pa ba? Eh di si Darren. Kahapon ko pa kasi siya hindi makontak. Tapos nung isang gabi, parang ang weird niya. Ha? Ganito kasi yon. Halos ilang linggo siyang hindi nagparamdam sa akin. Tapos nung isang gabi, nagulat na lang ako na siya yung kumakatok sa pinto ng bahay namin. Oh, tapos? Ayun, lasing na lasing siya. Tapos bigla na lang siyang panahingi ng sorry at umiiyak. Tinanong ko nga siya kung ano ang problema eh. Hindi niya naman sinasabi. Tapos eto na naman siya, parang hindi na naman ako kilala. Ay, ewan ko ba sa lalaking yun? Naku, 2 buwan pa lang kayo. Panay sakitan ng ulo pinibigay niya sa'yo, ha? Iniisip ko nga, baka may problema yung tao. Kaso, hindi ko naman alam kung paano o ano. Paano ko siya madadamayan, di ba? Kakainis. Oh, baka siya na yan. Naku, sana nga siya na to. Ay, sino na naman to? Baka nakitext siya. Teka, babasahin ko lang. Christine? Sinong Christine? Uy, ano na nangyari sa'yo? Si Darren ba yung mga nag-text sa'yo? Hindi eh. Si Christine raw siya. Hindi ko to kilala. Tapos ang sabi, girlfriend daw siya ni Darren. Ano? Patingin nga. Seryoso ba yan? Ewan ko, yan ang sabi eh. Tignan mo. Nabasa mo naman. Girlfriend siya ni Darren at magkakaanak na silang dalawa. Teka, nasabi ba kung ilang buwan na yung buntis na yan? Hindi ko napansin eh. Teka, babasahin ko ulit. 2 buwan? 2 buwan? Ibig sabihin, oy, teka lang ha. Ang nauna sa inyong dalawa, siya o ikaw? Ewan ko. Hindi ko alam. Wait. Baka wala lang magawa tong babaeng to eh. O di kaya gusto kaming siraan. Ganon, di ba pwede naman yun? Hindi yata totoo eh. Alam mo, mas mabuti pa kung puntahan mo na si Darren para magkaliwanagan kayong dalawa. Aba, hindi simpleng text yan, Veronica. At alam ko na alam mo may mali talaga at may mga nangyayari kaya. Sige na, kausapin mo muna siya, kumprontahin mo ba para matapos ng lahat. O sige, susubukan ko siyang tawagan ngayon. Mabuti pa nga. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Nakapatay yung phone niya. Ano ba yan? Nakakainis na. Anong gagawin ko? Eh di, puntahan mo siya sa bahay niya. Pero natakot ako yan. Ano ka ba? Bakit ka ba matatakot? Kailangan mong malaman kung bakit at kailangan niyang manloko sa'yo bilang boyfriend mo, no? Sige na, sasamahan na kita sa kanya. Sige na, mag-miss ka na. Pupuntahan natin si Darren ngayon din. Mayores ka, Morena, habang nasa biyahe kami pupunta kay Darren, halos hindi matahimik ang dibdib ko sa sobrang kaba. Parang gusto kong umatras at huwag na lang siyang puntahan. Pero alam ko na kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Dapat kong harapin na malaki ang possibility na sa muling pagkakataon, mawawasak na naman ang puso kong nagmahal lang naman ng lubusan. Nandito na tayo. Handa ka na? Ay, hindi ko alam. Ano ka ba? Dapat maging matapang kang harapin si Darren. Tandaan mo, ikaw ang niloko rito at siya ang nanloko sa inyong dalawa. Kaya ikaw ang mas may karapatan na magalit.
Pero paano naman kung prank lang pala yun? O di kaya isang babae na gustong sirain lang yung relasyon namin, di ba? Eh, paano kung babae nga niya yon? Ang totoong buntis? Natatakot talaga ako yan. Huwag kang matakot, girl. Nasaan yung mga masusungit at matatapang na Veronica na pinsan ko, ah? Ang tari pa naman ng pangalan mo. Kaya dapat, panindigan mo. Sige, kaya ko to. Good. Sige na, umakyat ka na doon sa floor ng apartment niya. Nandito lang ako sa sasakyan. Tumawag ka lang pag kailangan mo ng tulong, ha? O sige, salamat ah. Tandaan mo, ikaw ang niloko rito. Kaya ikaw ang dapat na maging matapang, hindi siya. Okay. Go! Alis na! Pasensya ka na kung magulo ang bahay, ha? Anong gusto mong inumin? Ayos lang ako. Darren, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. May dahilan talaga kung bakit pinuntahan kita dito sa inyo. Mukhang alam ko ng dahilan. Ito yung hindi ko magpapakita sa iyo nung mga nakaraang linggo, no? Pasensya ka na, Veronica. Naging busy lang talaga ako sa ibang bagay. Ibang bagay. At ano naman ang mga ibang bagay na yun? Basta, Ang hirap mag-isip ng kasinungalingan, no? Bakit kaya hindi mo na lang ako diretsuhin para dumali-dali ang buhay mo? anong ibig mong sabihin? Total naman, ito ang dahilan ng pagpunta ko at para bumilis na rin ang pag-uusap natin dahil naiirita na ako sa presensya mo, may nag-text sa aking babae. Christine ang pangalan at nagpapakilalang girlfriend mo. 2 buwan na raw siyang buntis. At ikaw ang tinuturong ama. Totoo ba yon? Okay, kailan niya sinat sa'yo yun, ha? Hindi na mahalaga kung kailan. Ang gusto kong mangyari ngayon, sabihin mo sa akin kung dapat ba akong maniwala sa kanya. I'm sorry, Veronica. Salamat sa pagsasabi ng totoo. Okay, alis na ako. Sandali lang, Veronica. Hindi mo naman lang ba ako hahayaan na magpaliwanag? Anong ipapaliwanag mo doon, Darren? Hindi naman ako tanga para hindi maging malinaw sa akin na niloko mo ko. Imaginein mo yun? 2 buwang buntis yung babae. 2 buwan ang relasyon natin. Ibig sabihin, pinagsabay mo kami. Puro kasinungalingan na yung nasa bibig mo. Anong hindi mahirap intindihin doon? Hindi ko naman sinasadya yun eh. Oo, aminado akong nagloko. Pero hindi ko naman alam na hahantong sa ganito yun eh. Hindi ko din alam na mabubuntis ko pala siya. Alam mo, kung talagang matino kang lalaki, una sa lahat, hindi ka makikipag-sex sa iba habang may girlfriend ka. Pangalawa, kung talagang mahal mo ko, dati pa lang, dapat sinabi mo na sa akin yung totoo. Alam ko naman nagkamali ako eh. Tigilan mo ako dyan sa pag-iyak mo, ha? Hindi ako naniniwala dyan. Minahal kita, Darren. Sineryoso kita. Oo, 2 buwan lang yun. Para sa akin, totoo yun. Patawarin mo ako. Veronica, maniwala ka naman sa akin oh. Ikaw ang mahal ko. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Isa lang. Nakikiusap ako sa iyo. Magbabago ako. Oo, promise. Babawi ako at pagbabayaran ko yung mga nagawa ko sa iyo. At paano naman yung mag-ina mo? Ano, isasabay mo ako sa kanila? Yun ba plano mo? Hindi. Magbibigay lang ako ng sustento para sa bata. Ikaw ang pipiliin ko. Kasi ikaw talaga ang mahal ko. Maniwala ka naman sa akin. Hindi kita pinapapili, Darren. Dahil walang pagpipilian. Doon ka sa kanila. Doon ka sa babae mo. Ayoko, Veronica. Gusto ko sa'yo. Hindi kita iiwan. Mahal na mahal ka. Tama na. Huwag mo na akong utuin, please lang. Ayokong sumugal dahil alam ko na sa bandang huli, ako rin naman yung matatalo. Simula ngayon, malaya ka na sa akin. Tantanan mo na ako dahil wala akong balak magpakatanga sa pag-ibig para lang sa'yo.
Iska Morena at mga idol, kahit anong magmamakaawa ang ginawa ni Darren, hindi ko na siya binigyan pa ng pagkakataon. Ayokong maging tanga. Ayokong umasa na ako pa rin ang pipiliin niya sa huli. Dahil alam kong imposible nang mangyari yun. May anak siya sa ibang babae. At alam ko na balang araw, pipiliin pa rin niya ang kanyang pamilya. Kaya magmula noon, Mayora, tinigilan ko na ang pakikipag-usap kay Darren. Wala na ako naging balita pa sa kanya. Hindi na rin naman ako nangangamusta dahil gusto ko na siyang tuluyang mabura sa aking buhay. Sa ngayon, single pa rin ako. Pero ayos lang dahil masaya naman ako. Kahit masakit ang mga pinagdaanan ko sa pag-ibig, hindi ako natatakot magmahal muli. Alam ko na merong taong nakalaan para sa akin. Hindi ko lang alam kung sino siya at kailan siya darating sa buhay ko. Pero habang wala pa siya, mamahalin ko muna ang aking sarili. Sa ngayon, Mayora Iska Morena, dito ko na muna tatapusin ang aking kwento. Saka na lang ulit ako susulat kapag may chapter 2 na ang buhay ko. Maraming salamat din sa mga idol nating nakikinig. Hanggang sa muli, ako ito, si Veronica. Ang mga dramatista na nagbigay buhay sa storya natin ngayon sa Dear IFM. The Veronica Story. DJ Maui Posa bilang Veronica. DJ Daddy Dong bilang Miguel. At DJ Johnny Bukol bilang Darren at Yanyan. Sound technician and drama editor Martin D. Sa panulat ni Arlene Bellarmino. Directed by Rendel Castro. FM drama has never sounded better. Dear IFM. Dear IFM. Kasama si Mayora Iska Morena. Sa tanghali, kaya naman itutok nyo lang yan dito pa rin sa 93.9 IFM. Ay, narinig ko na yan. Balik tugtugan mo na po tayo mga idol. Leaving you something from Gabriela, ang kanilang awiting. Natatawa ako.